Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi! Cheers, miss! Dabaglita! Same pero iba! Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Yun! Teka, medyo tabing Hello ako. pa rin po sa lahat ng ating mga panggana. Patuloy pa rin pong nakatutok. At syempre, dahil ayaw nilang pakawalan ng chismis, eto na magpapakilala ako. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po, si Janine Tugonon. Wow! Charis! After mabusog. Mababad sa tubig. Pogi! Ako po si Tita Cora. At ito na ang Baklitas! Woo! Woo! Diba? Hello po sa inyong lahat dyan. Batiin natin yung mga taga. Ayan, kasi nandyan ako kahapon sa may Commonwealth Avenue, diba? So yung mga taga Cruz Naligas, Quezon City, hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po at maraming salamat sa pagtutok sa Energy FM. Yes. Mari may mga nakikinig din sa atin dyan sa Oo may nga. sa may Don Antonio dyan sa may Quezon City. Oo. At kahapon, Oo. dahil naipit ako sa daloy ng trapiko dyan sa may Old Santa Mesa, Oo. namigay ako ng sticker. Ayan, nag-message ano? sila. may mga Hindi nalangaw ka, yung friend. OSM. Buhay pa ako. Naligo din ako. Tapos hindi kasi nalangaw. Grabe naman. Ibig sabihin, habulin ka rin talaga. Ang baho Sino yun? OSMB Toda dyan sa may Old Santa Mesa. Hello po, ako po yung nagbigay ng sticker sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Yes. Diba? At syempre bukas po magkatutukan tayo dahil bukas po kasama namin ang MX3 dyan sa may Alimol Mercury Drugstore. Sa Cubao? Ay maghuhulian na naman tayo dyan na mga MX3 lovers. Wow. Diba? Kaya kung ako naman din sa inyo, kung ikaw ay certified at napatunayan na ang visa ng MX3, nako, pumunta ka na bukas dyan. Ulitin ko, Mercury Drugstore, Alimol Branch, dahil nandyan po tayo at mamimigay tayo. Alam mo, Mari, yung pinamimigay? Ano, Mari? 1 month supply lang naman maliit ng na bagay. MX3. Maliit na bagay yan. Alam mo naman ang MX3, gusto happy lahat. Diba? Pero alam mo, Mare, pera biro ha. Oo. Kanina, nung paggising ko kanina umaga, iba yung samyo ng hangin kapag naamoy mo, yung Kape? usok ng, hindi, yung usok nung tsaa na MX3. yung may pandan. Ang bango. Di ba hilig mo yun? Yes. Kaya mo, bibigyan kita ng marami, no? Kasi binigyan nila ako. Uy, maraming salamat, Mare. Kasi alam ko yun ang iniinom mo. Correct. Padadala kita mo. Ay, maraming Diba, salamat. ng bongga. Pero ito ipapadala mo sa akin, chismis. Ay, eto na, Mare. Dahil talaga nga naman kahapon ay talaga nga naman kumalat na ito over social media. Ang alin? Dahil nga lang, ano yun? Dahil sa kasong isinampa laban sa TV host actor na si Vice Ganda at syempre ang kanyang partner na si Ayon Perez. Ito yung balitang pumasok sa'yo, Mare. Correct kahapon. Pinasok ka ng balita. Tama, sabi nga sa'yo, no? Hindi lang kung sino-sino, kundi Balita at pumasok sa'yo. Correct, di ba? Kahapon na sabi nga natin, kukunin natin ang buong detalye. Kaya nga naman, di ba, nagtanong ka sa akin, sino at ano? Eto na, Mari, aking napag-alaman dahil sumurface na all over social media na ang grupo pa lang kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas Inc. or KSMBI ay nagsampa ng kasong violation of Article 210 of Revised Penal Code in relation to section of RA number 10175, otherwise known as Cybercrime Prevention Act of 2012. Ito hindi charot-charot to, Mari, Ito po. Pero hindi ko hindi ko pa narinig yung grupo grupo na yan. Actually, ako din nagulat Sino pero, sila? Kumbaga parang siguro samahan ng mga social media. Pero ang very much aware tayo is yung mga kapisanan ng broadcasters sa Pilipinas. MTRCB, NTC. Di ba yung mga ganon? Pero this is the first time that I heard the group also. Hindi po namin kinukutsa, pero nagulat lang din kami. Sino tong grupo na ito? Yun nga, isinampa nila at talagang isiniwalat, isinapubliko na nila. Ang alin? Yung kanilang pagsampa sa Quezon City Prosecutor's Office last
September 11, 2023. Represented po ito ni Mr. Leo Olarte. Siya po yung nakalagay na pangalan doon na nagsasampa ng kaso regarding sa cybercrime na gusto nilang, alam mo yon, ikaso doon sa dalawang host ng Showtime. So it's all about cybercrime. So parang tipong ang mga tao ngayon, Maren, parang naguguluhan. Ano yung eksaktong kaso kaya? Actually, di ba, sabi nga ng Ilana, pinanood din natin yung ibang mga details regarding dito, Mare, pero walang detalye ang binibigay ng grupo na ito. Kung ano nga bang nakapaloob dun sa reklamo, kung para saan, at bakit naging criminal charge. Diba? Doon lang naluloka yung mga tao eh. Criminal charge, yung pagkain ng icing alam mo, ng Mare, cake. Talaga ba? Can I just say this? Kasi naririnig... Ay! Hindi ka mag-i-English or can I just say this? Hindi ka ano dyan. Nag-tsaka ka lang kanina umaga, B. Oo, diba? Hindi ka nga nag-fried rice. Wala kayong bacon. Sa ito na nga, Mare. Naririnig-rinig natin itong mga nakaraang buwan. Di ba nga na may na may pagbabantang magkaso sila kay Meme Vice Ganda, may magkakaso or magsasampa ng kaso. Grupo. O may mga grupo ng... So baka ito na nga, Mare. Oo, na magsasampa ng child abuse. May mga ganong aspeto. May mga naririnig-rinig tayo. Pero naman din, di ba, kumbaga parang ang sa atin lang, Mare. Kasi may mga ibang mga marites tayo na nakatutok, di ba? Alam naman nila, very much aware sila na parang tipong sandali. Diba yung 15 days window period sa MTRCB hindi pa po natatapos? Ibig sabihin, wala pang final decision. Yung mismong ahensya ng gobyerno na magsasabing, oo, nagkasala sila. Kasi iniintay pa yung apila. Pero bakit may ganitong sampahan na kaagad sa prosecutor's office na parang pinagtataka lang din ang ating mga marites na para saan ito? At saan ang gagaling? Bakit? Yan yung mga tanong ngayon, di ba? Na tipong, sa cake naging kriminal ka dahil kumain ka ng cake na hindi pa nga napapatunay na talagang nagkasala sila dahil diba 15 days pa po yung iniintay ng lahat. Kaya ultimo ang tanggapan ng MTRCB ay hindi makapagbigay ng direktang komento tungkol doon sa kaso dahil iniintay pa yung kanilang magiging motion. Pero sabi ng ilan parang medyo sandali. Parang ang nangyayari na ngayon, Mare, lalo dito sa grupo na ito, nagsampa kayo nung September 11. Nagpa-media kayo and everything. Pero bakit hindi kayo nagbibigay ng detalye? Correct. 'Di ba? Para maliwanagan yung tao. Tsaka isa pa, Mare, ang balita ko, sabi daw, ngayong araw na ito, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, parang ngayong araw daw, ang grupong ito, yung nabinanggit natin kanina, ay magpapa-press con para doon nila sabihin yung detalye. Daw, ngayong araw daw nila sasabihin yan sa pamamagitan yung mga impormasyon tungkol sa criminal charges. Sa criminal charges. Pero kasi parang sabi ng ilan, given the fact, maraming may ayaw kay Meme Vice, maraming may gusto, Mare. Kaya lang parang sa pagkakataong to, hindi pa tapos mismo yung lehitimong ahensya na siyang tumawag ng pansin ng programang Showtime at sa dalawang host. Pero bakit may ganito? Ginagawa ng trial by publicity. Kaya nga, diba? Hindi kaya papausbong na grupo lang ito at gustong sumausaw sa issue? Hindi natin alam, Mare, kasi wala rin tayong background. Kasi nag-research tayo about this na parang tipong, ang alam lang natin ng mga lehitimo, gaya ng sinabi natin kanina, MTRCB, KBP, NTC, tapos yung ibang pa mga sangay na pa pwedeng, basta may kinalaman sa komunikasyon at sa pagbo-broadcast. Yung mga ganong aspeto. Pero sa pamamagitan na ito na tama ka din, Mare. Parehas tayo nagulat na may kapisanan ng mga social media broadcaster ng Pilipinas. Actually, ang reaction incorporated. Sino yun? Talaga ba? Tas kayo ang complainant? Di ba na nakakaloka, Mare? Pero alam mo ngayon, Mare, sabi ko nga sa iyo kahapon, ang pinakamasarap gawin ngayon ay magluto ng popcorn at panoorin kung ano mangyayari sa susunod. Bacon na may fried rice, ganyan. Hindi mo isasabay yun sa popcorn. Pwede, sabay-sabay na. Di ba, habang nanonood. Kaya ngayon, Marce, yung mga tao na parang tipong, ano nang nangyari? Kasi 'di ba, syempre, aminin man natin sa hindi, Mare. 'Di ba? Una, showbiz entertainment platform. Pangalawa, nahaluan na ng politika. Kasi may mga politiko nang sumama. Correct. Ngayon may iba-iba ng grupo na tipo,
Ha? Talaga May ba? religious group pa nga daw. Diba? Parang tipong at the expense Oo. of Ayon and Vice Ganda. Aabangan na din ba natin, Mare, na pati ang DPWH ay... Baka na! Magugulat ako pati MMDA. Di ba yung mga ganong aspeto? Grabe naman. Di ba? Na kumbaga parang sana man lang kung maglalabas ng ganitong, kasi kumalat tumari kahapon eh. Halos all over any platform. Ito yung pinakikita yung complaint letter pa lamang. Na nagsasampa pa lang kayo ng kaso. Hindi siya kaso. Ulitin lang natin na sinampa pa lamang siya. Kumbaga parang pinalabas na kagad, pinalaki. Na parang, may kaso na agad yung dalawa? At saka hindi pa naman sila, hindi pa naman sila guilty dun sa kaso kung sakasakali man. Kaya wag muna tayo magsalita ng patapos, ha? Correct, diba? Please don't get us wrong. We're not taking side of anyone. Kay Vice sa mga grupong ito. Doon lang po tayo sa reaction na ng mga tao na nagulat na sa mga pangyayari. Na parang tipong hindi naman na din bago sa Showtime yung masuspindi sila. Diba? Pero itong pagkakataong to, hala, bakit ang dami national issue? At saka, Mari, parang nakikita ko, bakit parang ang daming galit kay Mime? Diba? Na parang tipong... Ang daming gustong, daming makisawsaw sa issue. Truth, diba? Na parang tipong, teka sandali, doon lang tayo sa protocol. Doon lang po tayo sa nangyayari. Hindi yung tipong, ay kasi narinig ng ganito na ganyan. Tapos naguluhan pa yung ibang mga tao kasi nga, diba, nung naglabas kayo ng complaint letter na complaint sheet or affidavit na final nyo sa QC Prosecutor's Office last Monday, hindi kayo nagbigay ng detalye. Oo nga. Diba? Basta final nyo, pinakita nyo, nakakasuhan nyo, parang tipong, Pero although, Mari, yung nasagap natin, Chika, iniintay pa daw ng kampo ni Meme Vice at ni Ayon yung complaint letter na ipadadala. Kasi since final nyo ito sa Quezon City Prosecutor's Office, padadalan sila ng sulat, wala pa rin silang natatanggap. So iniintay din nila yan at siguro willing din silang sagutin, diba? Yung mga ganun. Pero sana, diba Mare, yun lang naman yung hiling ng mga tao. Sana kung wala pa kayong ibibigay na detalye, hindi yung ganitong pinagpiesta na kasi kawawa yung tao. Diba? Masyado ng, alam mo yung bugbog sarado na. Alam mo yun. Pwede isa-isa lang. Hindi naman sila perpekto para hindi magkamali. Pero para bombahin ng ganito, parang medyo off na, no? And even siguro MTRCB, baka maloka din sila dito kasi, di ba, hindi pa nga lumalabas yung kanilang resolution, di ba? Kasi doon tayo bumase after magbigay. Hindi pa tapos yung 15 days, di ba? Na yung MTRCB nagsalita ba? At saka Chairman Lalaban nagsalita sa mga interview. Hindi nga, di ba? At saka Mare, may sariling paraan ng MTRCB kung paano nila i-reprimand or didisiplinahin yung mga shows. Hindi naman sila darating sa punto na magkakasuhan pa. Nung nakaraan, medyo may pag-iisip ang MTRCB na kasuhan. Yung mga nagsasabi ng pang-personal ng mga panlalait. Yung mga batikos. Yung mga atake na kay Chairman. Lalo na sa agency, pwede nilang kasuhan. Talaga, diba? Kasi demanda yun. Pero yung kasuhan mismo yung show, parang wala namang tsaka ganun. Parang tipong para dalawa lang talaga. Hindi ba dapat ang show ang talagang dinidemanda dito? Hindi yung nakakaloka. Diba? Well, sa mga susunod na araw, papakatutukan pa rin natin yan, Mare. Kasi kung totoo nga na magpapapress con ngayong araw, malalaman natin yung detalye kung ano nga ba, bakit naging kasong kriminal. Na nakakaloka, diba? Hindi ko kinag-carry, Mare. Nakakatakot, diba? Diba? Lahat na lang. Hirap na mag-artista, B. Correct. Ang ina bang, alam mo yun, controversial. Diba? Hintayin muna kaya natin yung desisyon ng MTRCB. Correct, diba? Lahat tayo naghihintay. Bago tayong bago tayo mag-desisyon naman. Anyway, sa mga susunod pa na mga araw, puputok pa rin ang balitang ito patungkol dito. Pero gaya ng sinabi ko, it's blowing out of proportion already. Diba? And of course, yung mga yung nagsampan ng kaso kay Meme Vice Ganda, sa kampo ni Meme Vice Ganda, ang MTRCB, bukas po ang aming himpilan sa inyo pong mga pahayag. Lalo dun sa grupo ng ng kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas Incorporated. Bukas po, tama. Yes. Welcome po kayo dito para magpahayag din ng inyong mga
komento, saloobin, o kaya kung ano man ang pwede nating iambag para sa ating mga manonood at tagapakinig. Diba? Well, in the meantime, mga Marce, dyan po muna natatapos ang ating unang chika for today's video. Sa aming pagbabalik, isang umaatigabu na naman namin kilalaman sa cake. Ano ba yan? Nakakatroma ng makareceive ng cake, Tanggalin na yan. Ang aming babalitaktakin. Diba? Kung sino man yan at kung ano man yan at sino, sama-sama natin ang pakatutukan. Muli po ako po si Kapitan ng Sisa. At ako naman ang yung Tita Cora. At kami pa rin ang Baklitas! Woo! Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo. Sabihin mo!